Magluluto po ako ngayon ng pork tocino, boiled egg at ginisang pechay. Subaybayan! Una, ihanda natin ng kawali at yung aking hiniwang pork tocino. In cube bites na po yan. Ayan po, wala pa po siyang apoy. Pilot pa lang po yung nakikita nyo. Lalagyan siya natin ng katamtamang tubig para malaga muna ng kaunti ang ating pork tocino. Mas magandang lutuin ay yung young pork tocino. Ibig sabihin, bata pa po yung baboy, hindi pa po siya inahin o matandang baboy, kaya malambot ang ating pork tocino. Ayan, ikalat po natin para malagyan siya ng tubig. Yung lahat para pantay po ang luto ng ating pork tocino. 1 kilo po ang pork tocino na yan sapagkat yan ang aming almusal. Almusal pork tocino. Yan mga kapatid at mga kaibigan, salamat sa inyong laging pagsuporta sa inyong cooking master bro. Natagalan po na ako ay makapag-upload ng aking panibagong video sapagkat na busy po ako ng napakatagal na panahon. Mayroon po akong mga inaasikaso gaya ng financial problem, kaya ako ngayon ay nagsa-side hustle o naghanap ng extra income. Ayan po yung aking ipa-partner ni lagang itlog o boiled egg. May dumadaang eroplano. Pagbigyan natin ang eroplano na yan, kasama lagi yan sa aking pagbablog. Shout out po pala sa aking kapamilya sa YouTube aspirant, lalong lalo na sa aking sista, Miss Jens Vlog. Pasensya na kapatid, natagalan ako sa aking YouTube. Pasensya na sa aking kapamilya sa YouTube aspirant. Medyo hindi po ako nakakasuporta po sa inyo, pero pasilip-silip po ako doon lagi sa ating group at sa ating page. Yan, lagyan po natin ng mantika para po pagka natuyo na yung pinakatubig niya, siya naman ay mapiprito na. Ito po pala yung aking side hustle o extra income, Live Good. Nung una akong sumali, ayan po ang aking Rango affiliate member. Ngayon naman, dahil po ako ay nakapag-invite na, ako po ngayon ay bronze rank. Nasa bronze na po ako. So, ibig sabihin noon ay meron na po akong tao sa ibaba. Kung paano malalaman ang itlog ay boiled na, pag inikot nyo po siya ng nakatayo, hindi po siya matutumba. Tuloy-tuloy siyang iikot. Yan, no? Nakikita nyo po yun, umiikot siya. Samantalang po, pag hilaw po ang itlog, pag inikot nyo pong ganyan na nakatayo, tumba po kagad at hindi siya magtutuloy-tuloy na umikot. Ayan po. Yan po ang simbolo ng hilaw na itlog. So, may natutunan po kayo kung boiled egg o hilaw pa yung egg. Ayan. Pinahinaan ko ng konti yung apoy ng ating tocino para hindi naman po siya maano agad. Kung paano kumita sa Live Good, ayan po, subscription din po siya mga kapatid at mga kaibigan. Subscription based din po tulad ng Costco, ng Netflix, ng Zoom, ng Disney Prime. Lahat po, tulad sa Pilipinas, may SNR membership po siya, subscription po yun. Doon tayo kikita sa pamamagitan ng matrix. Samantalang si Live Good, nagbibigay ng dividendo sa lahat ng subscriber po niya. Doon po tayo kikita
kahit wala po tayong invite sa pamamagitan ng ating subscription. Sa pagkakataong ito ay magigisa na po ako ng ginisang pechay. Nilagyan ko ng mantika, ng bawang at ng sibuyas ang ating kawali. Isunod na ilagay ang ginayat na kamatis. Ayan po, mabilis lamang po sapagkat ang aking ginagamit ay high fire. Nakikita niyo po yung apoy yung umaapaw ang apoy. Sobrang init po niyan, mga kapatid at mga kaibigan. Pagkatapos po niyang magisa, ilalagay ko na po ang dahon ng pechay. Hindi ko na po siya ginayat ng maliliit para naman po pag kinakain ay may hibla, pwedeng hawakan pataas papunta sa bibig. Ayun po, kaya ganun ang aking mga pechay. Mahahaba, hindi ko na hiniwa para pag kinain, yun, ngipin na lamang po namin ang kakagat. Ganyan ang aking pagluto ng pechay. Pagka kasi iniwa ko ng maliit, baka sabihin ay pagkain ng baboy. Yan. Pero hindi naman po, kahit iwain nyo naman ng maliliit. Baka lang sabihin, baka lang naman. Ayan. Malapit na rin pong maluto ang ating pork tocino. Mega loud shout out, kapamilya, YouTube aspirant. Kumusta po kayong lahat? Takpan po natin ang ating pechay at pa-apoyin natin ng mabilis. Subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin. Nariyan na naman po ang eroplano. Pa-like na rin po ng aking video. Huwag nyo pong kakalimutan. Samantala, ito po yung ating pampalasa sa ating ginisang pechay. Meron diyang asin, meron diyang dinurog na paminta, at meron diyang pork cubes, pinaka-pampalasa. Ayan po, akin na pong ilalagay ang mga yan para magkaroon na po ng lasa ang ating ginisang pechay. Halo-halo-haloin, halo-halo-haloin. Ayan, akin nang ibubuhos ang aking nabanggit na sangkap pampalasa. Para magkaroon ng enhance ang kulay, lagyan natin ng konting soy sauce o toyo. Para hindi tayo magkaroon ng toyo sa utak. Joke. Soy sauce po pala. Ayan, nalalapit na. Nalalapit na ang aking pagluluto. Uy, pasensya na. Ayun, grabe, baliktad ang ating niluluto. Hindi kaya matapon yan. Baka matapon yan. Baliktad oh. Nandun na sa taas. Nasa taas na. Nasa taas na yung aking niluluto. Nabaliktad nang hindi ko nalalaman. Yan. Bumaliktad ang ating kawali. Ayan. Tawanan na lang natin yung aking ginawang kabulastugan. Yan, baliktad ang ating cellphone, baliktad ang ating niluluto. Buti na lang hindi tumatapon. Kung yan ay nasa gravity, malamang yan ay tumapon na lahat dahil nandun sa taas. Pabaliktad. Ayan, pinatay ko na po ang apoy sapagkat luto na po ang ating ginisang pechay. Dito na po ako magko-concentrate ngayon sa tocino. Patutuyuin po natin yan at medyo lalagyan natin ng konting toast para po lutong-luto ang ating pork tocino. Ayun po, nalalapit na po ang oras. Tawanan na lang natin kabaliktaran. A few moments later. Ayan po mga kapatid at mga kaibigan, luto na po ang ating ginisang pechay. Ready to serve and ready to eat. Enjoy your meal. Ayan po yung nilagang itlog. Ayoko na pong magprito ng itlog. Sila na lang po ang magbabasag ng itlog at sila na rin ang magbabalat ng itlog. Yan, boiled egg.
So, salamat sa lagi niyong pagsuporta sa akin. Huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Huwag niyo rin pong i-skip ang mga ads sapagkat yan po tayo kikita, mga kapatid at mga kaibigan. Suportahan lang po natin ang bawat isa. Ayan po. Nakikita nyo naman, napakaganda ng pagkaluto ng ating boiled egg. Napakaganda ng pagkaluto ng ating pork tocino. At ganun din ng ginisang pechay. Kung natatakam ko po kayo, pwede nyo po siyang gayahin. Yan nyo lang ang aking video sa pagluluto. At makakaluto din po kayo ng ganyan po. Tandaan niyo po, pag hindi mo pinaghandaan ang pagtanda mo at makikituloy ka na lang sa mga anak mo, pwede kang makarinig ng hindi mo gustong mga salita. At ito ang totoo, pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pa pwede hindi ka masaktan. Totoo po ba yun? Pag nakakarinig ka ng hindi mo gusto, hindi pwedeng hindi ka magdakdak at hindi pwedeng hindi ka mag-isip na umalis. Ang problema, kung wala kang pera, saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Paano mo gagawin yung gusto mong umalis kung wala kang pera? Napipilitan kang magtiis ng sakit ng kalooban. Napipilitan ka na tiisin na lang yung naririnig mo na masakit sa mga anak mo o sa manugang mo. Alam niyo po, ganun ka-importante na napaghahandaan natin yung ating pagtanda. Kasi nga, habang tinitiis mo yung mga masasakit na naririnig mo, nauubos yung panahon mo na hindi mo na-i-enjoy yung pagtanda mo. At malungkot yun na kukunti na nga lang ang panahon mo, hindi mo pa ma-enjoy yung pagtanda mo. Pero there is life after retirement. Paano pag 60 ka na? Hindi ka natatanggapin sa employment. Kahit ganun ganda ng trabaho mo sa kumpanya mo. Pero, pag nag-retire ka, saan ka pupunta? Kung wala kang ipon, kung wala ka napundar ng mga properties na nag-generate ng income, so wala nang papasok sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, manghihingi ka ng pera sa mga anak mo. Yung mga anak mo, may kanya-kanyang buhay, may pamilya na yan, may asawa at anak. Baka sa kanila lang, kulang pa yung kinikita nila. Paano ka hihingi ng pera kung sila mismo kinakapos? So hindi mo naisip, there is life after retirement. Kailangan habang bata ka, nakapagpundar ka na. Nakapagpundar ka na ng mga properties na kung saan nag-generate ng passive income. Magpayaman ka habang malakas ka dahil pag mahina ka na, walang gagawa ng pera para sa'yo. Ayoko pong tumanda na nanlilimos. Kaya mga kaibigan, kailangan nating kumilos. Ngayon na, habang malakas pa tayo, habang kaya pa nating magtrabaho. Pero anong trabaho? Bakit di mo subukan ang live good? Gaya ng ginagawa ko. Marami nang kumita dito. Gagayahin na lang natin. Message mo ako pagtulungan natin.